kung gusto mong ma-monetize. Okay guys, i-share ko sa inyo today itong 5 video formats na hindi natin pwedeng i-upload, okay? So marami akong nakikitang ganito na kapag nagvi-visit ako sa mga profile, minsan kasi guys, pag halimbawa nagko-comment kayo, tapos minsan pag may time ako, gusto ko ring mag-support back. So, kiniklik ko yung mga bahay-bahay minsan. And nakikita ko guys, itong mga video na to sa mga profile ninyo. And alam naman natin guys na bakit kayo nandito sa Facebook, di ba? Bakit tayo nandito sa Facebook? Bakit tayo nagpapakahirap mag-upload at gumawa ng mga reels at ng mga videos? Of course, ang reason natin is gusto nating ma-monetize, di ba? Gusto nating kumita dito sa Facebook. So, paano tayo kikita kung ang mga video na ina-upload natin ay puro violation? Kapag puro violation ka, ay hindi ka talaga ma-approve ni Facebook sa in-stream ads. Kaya kailangan kapag meron kayong mga ganitong klaseng video sa inyong profile or inyong page, kailangan natin siyang i-delete, okay? So, okay, tingnan nyo guys kung meron kayong ganitong mga video, okay? Unang-unang prohibited format natin ay ang tinatawag nating static videos, okay? Ano yung tinatawag nating static videos? Ito yung content that contains one static image and little to no motion. So guys, napapansin nyo yung nag-upload ng isang picture, tapos nilagyan nila ng music, tapos konting effects. So yun na siya. Ayan, content na siya. Guys, bawal na bawal yan, okay? Number 1 yan, static videos bawal. Kung meron kayong mga image na nilagyan nyo lang ng music, tanggalin nyo na po yan ngayon, okay? Number 2, static image polls. So ito yung content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to question posed by the content. So halimbawa, naglagay siya sa reels ng isang picture, tapos nagtatanong siya na halimbawa, alin ang maganda, itong blue or itong red? Ganon. Or ano sa tingin ninyo, ito ba yung dapat gawin? Or ganito, ano yung opinion nyo? Tapos kailangan nyo mag-comment sa baba. So, asking engagement. So, ito yung tinatawag na static image polls. So, bawal yan, okay? Nag-upload ka ng isang picture, tapos nagpapapili ka sa mga tao kung anong dapat gawin. So, that's not allowed, okay? And then, pangatlo, slideshow of images. Guys, marami ang gumagawa nito. Kaya hanapin ninyo kung meron kayong ganito. Yung tinatawag nating slideshow of images, content that primarily displays static images played in succession. So, yung marami kayong picture, tas pinagsama-sama nyo lang siya, nilagay nyo siya ng music, and then reels na siya. Bawal na bawal yan, guys. Okay? Yan yung pangatlong bawal natin. Hindi kayo mamamonetize kapag meron kayong video na ganyan. And then, pang-apat natin, text montages. Content that primarily displays still or moving images with overlaid text. Yung mga ganitong nakikita ko guys are mostly religious sometimes. Like example, magda-download kayo sa Google ng picture ni Jesus, halimbawa. Tapos lalagyan ninyo ng text na parang prayer, di ba? Tapos lalagyan ng music, parang ganun, parang you pray with them. So that's not allowed, okay? Kapag yung puro text lang yung nandoon na parang basahin mo, parang ganon, sa isang picture, that's not allowed. So, pag may mga ganyan kayo, burahin na ninyo. And then, pang-5 natin, hindi ko ito masyadong nakikita. Kasi nga, syempre, okay na sa atin ngayon mag-upload tayo ng 4 to 6 minutes, di ba? 4 to 6 seconds rather. So, okay na yun sa atin ngayon. Pero yung looping videos na tinatawag natin is a content that loops and displays the same segment multiple times. So, applicable to kapag halimbawa sa mga in-stream ads na gusto mong pahabain yung video, na halimbawa meron kang 7 seconds na video, gusto mo siyang humaba, pinaulit-ulit mo lang siya. Yung parang ganun. So, bawal guys yung ganung video. So, yun yung 5 formats na hindi ina-allow ni Facebook. Kapag meron kang ganito, nagva-violate ka ng community guidelines. At kapag meron kang community guidelines, hindi ka eligible sa in-stream ads. So, paano mo makikita kung may violation ka o hindi? Pupunta ka sa dashboard mo, pupunta ka dun sa in-stream ads mo, and titingnan mo yung criteria doon, kailangan naka-check yung you follow Facebook monetization guidelines or you follow Facebook monetization policies. Kailangan yun naka-green. Kapag yan ay naka-red,
malaking problema yan. Hindi ka mamomonetize hanggat hindi mo natatanggal yung mga videos na yan or violations mo or images mo pag nandiyan yan sa profile mo. Kaya hanggat maaga, hanggat kaya ninyong i-delete yung 5 video na yan na meron kayo, i-delete na ninyo. Kasi hindi po ganun kadali maglinis ng profile at hindi ganun kadali na mag-green yung criteria na yan. So sometimes it takes like months, a couple of weeks, months, 6 months, ganun, or even a year bago yan matanggal. So, hindi ka mamomonetize, di ba? Sayang naman yung effort mo na nandito ka sa Facebook, di ba? Sa paggawa ng mga content, ng mga reels na hindi naman ganun kadaling gawin, di ba? Tapos, hindi ka rin naman babayaran. So, guys, kaya hanggat maaga, iingatan natin na wag mag-upload ng mga images, kailangan video talaga yung i-upload natin para ma-monetize tayo, okay? So, ayun guys, yung sharing ko for today. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa page ko, please follow and pakishare din po yung video na to para maraming makaalam. So that's all for today. Thank you all so much and see you next time. Bye!